This is my bougainvillea and this is propagated from cutting through the ICU method. And this is a chitra variety and more than a year na siya. Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today, ang ating topic ay bougainvillea grafting. And today din ay gagawa ako ng 2 types ng grafting techniques sa aking bougainvillea in 1RS. Kaya naman tara at samahan nyo akong mag-graft ng bougainvillea gamit ang 2 types of grafting at panoorin nyo pa rin hanggang dulo. Sa grafting na gagawin ko, ang sayon na gagamitin ko ay si Mona Lisa Black. And this is a pretty variety ng Mona Lisa kasi para siyang butterfly ang kanyang flowers and bracts. And the mother plant ko nito ay napabloom ko na siya this year during the blooming season ng summer and hoping na mag-bloom siya ulit for next year. And the color ng bracts naman ni Mona Lisa Black is purplish and whitish green na small to medium ang mga laki. And I think naka-upload ako ng a short video nito dito sa aking channel. Si Black Mona Lisa ay considered as top rare pa rin hanggang ngayon and nung bagong labas nito ay sobrang mahal nito. Well, this is not new kasi bagong variety siya and lahat naman ng bagong variety ay mahal ang presyo. And I think yung puhunan ng iba dito ay around 2,500 pataas. And yung pinakaunang nakakakuha ng mga new varieties ay mga 4,500 din yung kanyang binabayad. So ganun siya kamahal guys. And dito nag-cut lang ako ng tamang haba lang ng cutting sa aking mother plant para sa grafting. So hindi masasayang guys yung ibang cuttings kasi sakto lang yung kinuha ko. And guys, if you have limited RS na for grafting, better na huwag ganun kadami yung ikakat para hindi masayang. And kaya nga nang sabi ko kanina, sa grafting na gagawin ko ay gagawa ko ng 2 types of grafting. Yung una kong ginawa ay stem grafting, kaya ako nag-iwan ng isang stem or yung nag-iisang stem ng aking chitra variety. And itong sanga na ito ay hindi pa ganun ka-matured kaya mas okay and maganda siya for stem grafting. So hiwain lang natin sa gitna saka naman natin idudugtong yung sayon. Guys, yung sayon ay hiniwa ko ng V-shape. Tapos listen guys, isang tip lang in grafting that unahin munang hiwain yung RS then isusunod yung sayon. This is very important para hindi mabilis matuyo yung sayon. So dapat unahin munang i-cut yung RS then yung sayon. So dahil pag natuyo yan, hindi magiging successful yung grafting minsan pero not all the time naman. Kaya yung iba ay gumagamit ng grafting solution para moist pa rin yung hiwa ng sayon. And may nakita ko online na grafting solution na nagbibenta and gusto ko siyang itry if talagang nga bang effective. And gagawa ako ng video nito once magkaroon ako ng solution na yon. After natin mailagay yung sayon sa RS ay ready na tayong balutan ng grafting tape. And madali lang itong gawin. And guys, another tip, since mura pa yung stem ng rootstock natin, huwag masyadong mahigpit yung pagkakalagay ng grafting tape para naman hindi masakal yung RS and sayon. And may chance kasi na mabubulok yung stem pag mahigpit yung pagkakagraft. And done na tayo sa stem grafting, at least nalagay na natin yung grafting tape and ang next naman natin na gagawin ay yung another way ng grafting which is side grafting naman. And just below the branch kung saan ko nilagay yung unang RS ay maghihiwa naman ako na sa side ng RS for side grafting. So dudugtungan ko yung trunk ng bougainvillea ng sayon. And this is not common sa grafting ng bougainvillea. I usually nakikita ito sa grafting ng fruit-bearing trees. And I think dahil mas kilala ang grafting
like yung stem graft, stop grafting, and root grafting. And itong side grafting ay madalang ko siyang makita sa bougainvillea world. And itong mga grafting techniques din talaga ang madalas kong makita, and I think mukhang okay din naman na ang side grafting if single trunk yung RS. This way ay mas mapaparami yung branches ng bougainvillea dahil sa side grafting, which is a great idea kasi mas magkakaroon ng chance ng mas madaming branches for more flowers and bracts during blooming season. Kaya side grafting is maganda din siya, guys. Try nyo siyang gawin, and I think kung mayroon kayong isang RS lang na nag-iisa, so parang isang stem lang siya, gawa nyo ng side grafting para mas dumami yung branches ng inyong bougainvillea at mas mabilis yung pagpapropagate ng bougainvillea pag maraming branches, di ba? Same process lang din yung ginawa ko sa pag-cut ng RS and paghiwa ng sayon, and even yung paglalagay ko ng grafting tape ay same na same. Ang kinahibaan lang ay na okay lang na higpitan yung pagkakatali ng grafting tape kasi hard naman na yung trunk ng bougainvillea. So after nitong mga activities nito ay ready na tayo or pwede na nating balutan ng plastic or supot yung sayon para sa kanilang ICU naman. So dito sa video na ito ay gagamit lang ako ng isang supot kasi halos pantay lang naman sila. Diba, nakatipid pa tayo sa supot, which is nakakatuwa kasi hindi na dadagdag pa sa plastic waste na makikita nyo kung saan-saan. At bago tayo magpatuloy and habang tayo ay nagbabahagi ng grafting activities natin ng bougainvillea sa iba't ibang types ng grafting, and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko, kaya ngayon about bougainvillea grafting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko. Kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po. At lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Ang next naman nating topic is grafting update naman, and related pa rin naman sa grafting. And if you remember guys, yung grafting activity ko last time, and this is the previous video na yon. And sa video na ito ay ginamit kong technique ng grafting ay root grafting, and nagaling mismo sa harvested roots ng mga bougainvillea ko na ngayon ay pwede nang gawing rootstock. And pwede na silang i-graft, and soon magkakaroon na din ako ng mga tall size na mga grafted bougainvillea, and gawin natin yan sa mga susunod na videos ko. And heto na sila ngayon, and nagkaroon na sila ng mga sanga at may mga sign of life na sila. And yan naman ang pinakahihintay na mga propagators ng bougainvillea like me. And yung iba dito ay napasingawan ko na, and most of them ay nakabalot pa kasi ayaw ko silang mabigla, kaya little by little ko silang pinapasingawan. Guys, it is very important na huwag biglain na pasingawan or tanggalin yung mga plastic cover nila dahil 100% magda-dieback ang mga yan or malanta kasi nabigla sila sa new environment nila. Lalong-lalo na yung mga hindi pa ganun kalash na yung mga dahon niya. And so far, so good naman yung mga grafted bougainvillea ko, and nakakatuwa kasi nabuhay sila kahit na mailan na hindi naging successful kasi namatay yung rootstock and yung sayon. But still, happy pa rin, kaya naman happy gardening guys!
So, ayun lang guys for today's video. Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!